Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat tayo po sa pamamagitan ng Kanyang kalooban ay pinagsama-sama tayo sa puok na ito para ipatikim sa atin ang tinapay ng buhay sa makatuwid bagay, ang nakahain, ang ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon. Meron po tayong mensahe sa ngayon. Ang una po ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa Kapitulo 7, versikulo 17 hanggang sa 24. Ang sabi ko ay ganito: ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad at gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Ito po, sinulat ni Apostol Pablo bilang pong paalaala sa bawat isa sa atin na kung paano po tayo tinawag. Sapagkat iba-iba pong pamamaraan ang pagtawag sa atin. Mayroong galing sa karamdaman, mayroong galing sa kasama lang ng may karamdaman, mayroong nakarinig lang ng ebanghelyo. Ang lahat ng yan ay hindi po sarili natin kalooban, kundi yun po ay paraan ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pag sinabing tinawag, galing tayo sa kawalan, pinalapit. Ngayon, kaya nandito tayo sa lugar na ito, sapagkat tayo pong lahat ay tinawag. Marahil yung pagtawag sa atin, hindi natin binaliwala, kundi, kumbaga, narinig ng ating tainga o tinanggap ng ating pandinig at gumawa tayo ng paraan para makalapit doon sa tumawag. Kaya po, nandito tayo sa puok na ito. Ngayon po ay isang pamamaraan ng sa ganun ang mga tao ay madala ng Diyos sa kanyang itinayong iglesia sa makatuwid bagay yung pinag-iipunan ng mga tao o mga lingkod ng Diyos para doon po ipagkaloob ang tinatawag na pagkain espiritual. Sa makatuwid bagay ang ebanghelyo ng Diyos. Umalala natin ng mga nakaraang mensahe nung tuksohin ang ating dakilang Panginoon. Anong sinabi niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig kong sabihin, kung ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain material, meron lang pong limitasyon o hangganan na kapag nakonsumo natin yung pagkain material na yun, halimbawa, almusal, kumain tayo ng tinapay, may limitasyon lang yun. At darating ang panahon na manginginig ka. Ibig sabihin, may pagkagutom. Katulad din naman ng pagkain spiritual na, kumbaga, hinahanap-hanap ng ating kaluluwa na palagi tayong mabusog ng ebanghelyo para meron tayong pinagbabatayan ng ating mga lakad dito sa ibabaw ng sanglibutan. At meron tayong tapat na panlalaban natin sa mga gawa ng diablo. Ito po yung pumipigil sa atin upang huwag nating labanan yung masama.
yung aral na itinuturo sa atin. Kaya po, ang mga tao ay pinagsama-sama sa isang iglesia para doon pakainin ng pagkain espiritual ang ating mga kaluluwa. Para yan ay mabusog, katulad din ng pagkabusog ng katawan natin, na kapag yan ay nagugutom, ang ating kaluluwa naman ay nagugutom din ng pagkain espiritual. Kaya kung ayaw natin na magutom, kinakailangan meron tayong obligasyon sa iglesia na pakainin ang ating mga kaluluwa ng pagkain espiritual. Kaya, ang ginagawa natin, linggo-linggo tayo nagsisimba para palagi tayong busog. Kung pwede nga, araw-araw tayo makarinig ng Ebanghelyo para meron tayong pangdepensa sa gawa ng masama. Ano bang sabi dito? Tinawag baga ang sinumang taong tumina, huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sinumang dituli, huwag siyang maging tuli. Kaya ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kanya. Sabi nito, ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Halimbawa, ano po ba yung ibig sabihin ng tuli? Ang tuli at dituli, ang ibig sabihin ng tuli o yung bukas yung isip. Ang dituli, yung sarado ang pag-iisip. Halimbawa, bukas yung pag-iisip natin, nakaunawa na natin, nakilala natin na may Diyos, alam na natin yung paggawa ng mabuti, alam na natin na ang gumawa ng masama ay may kahantungan. Ngayon po, wala pong pinagkaiba dyan. Yung tuli at hindi tuli, ang importante po dyan, halimbawa, hindi pa bukas ang ating isipan. Nagharinig tayo ng Ebanghelyo. Nabuksan ang ating kaisipan. At tayo nagsisi at nagbalik loob. Mas maigi pa yun doon sa tuli na pagkaminsan, kapag nakarinig ng Ebanghelyo, ang kanyang sariling natutunan, halimbawa galing niya sa ibang grupo, tapos natawag o tinawag dito, makikipag-diskusyonan po yan. Pero ano pa ang pinaka-importante po dito? Yung mga tuli na manatili sa paraan ng pagkatawag sa kanya. Kung siya'y bukas ang isipan, manatili siyang bukas at huwag magsarado. At yung sarado naman ang kaisipan na sasabihin natin, walang kaligtasan, sasabihin natin. Pero nung marinig natin ang Ebanghelyo, nagkaroon ng pag-asa, mayroon pa ang kaligtasan. Kung nabuksan ang ating pag-iisip, kinakailangan kung may pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Nang sa ganoon, anuman ang kalagayan natin, wala man tayong saysay ang buhay natin, lagi tayong makasalanan, nalabag natin lahat ng mga kalooban ng Diyos, subalit nung tinanggap natin ang Ebanghelyo, napalitan yung lahat ng laman ng ating puso ng kabanalan sa makatuwid bagay, ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Nang sa ganun, tayo po ay kahabagan. Kaya meron po tayong gagawin. Lalapit tayo sa Diyos. Ano bang sabi dito? Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tinawag. Huwag kang mag-alaala. Kung maaaring ikaw ay maging laya, ay pagsikapan mo na maging laya. Halimbawa, tayo ba ay alipin nung tayo'y tinawag? Alipin po saan? Alipin ba ng kapwa-tao? Kumbaga, sasabihin na, ano yun, katulog? O binabayaran? Ang ibig kong sabihin ng alipin, alipin ba tayo ng ano? Ng kamunduhang bagay, mga makasanlibutang bagay. Alipin tayo ng pagkakasala. Alipin tayo ng alak. Alipin tayo ng masasamang bisyo. Ano sabi dito?
ikaw ba'y alipin ng tinawag pagsikapan nating makalaya? Halimbawa, sa pamamagitan ng ating pag-iinom o bisyo, napahamak natin ang ating sariling katawan, pati ang ating kaluluwa. Naalipin tayo. Kumbaga bumagsak tayo. Paano tayo makakaalpas? Paano tayo makakalaya? Kung tayo lang, hindi po natin kayang makalaya. Ang gagawin po natin para makalaya, kinakailangan magsisi at magbalik loob sa Diyos, bigyan ng daan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na iyon ang magbabago o magpapabago ng ating pagkatao. Halimbawa, kung dati naubos natin ang oras sa mga bisyo, sa mga pag-inom ng alak, sa sugal, at kung ano pa man. Kapag tayo po ay nasakop na ng Ebanghelyo at nagsisi at nagbalik loob at tinutulungan na tayo ng Espiritu Santo para anumang bagay na dati, halimbawa, nakasanayan natin ng 30 taon na gano'n na bisyo, sa tulong ng Espiritu Santo, kumbaga, maipipilit natin ayusin ang ating mga sarili. Tutulungan niya tayo. Hindi po niya po tayo pababayaan. Lamang, dapat po mag-ingat po tayo sapagkat kapag ang Espiritu Santo na nananahan sa buhay natin, ang sinasalangsang natin, wala po yan kapatawaran. Kaya po ang pinaka-importante po dyan, yung aral na natutunan, yung unawa na ipinagkaloob sa bawat isa, at yung lahat na tinanggap natin na Ebanghelyo pag nilay-nilayan natin sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kung tayo ay nag-iisa, tayo ay may mga problema, tayo ay nagugutom na ng Ebanghelyo na iyon ang magpapalakas sa atin upang magpatuloy na muli tayo sa ating buhay. Kaya kung halimbawa, naalipin tayo ng mga bisyo, ng mga makasanlimutang bagay, pagsikapan natin makalaya. Pero ang problema nga parang hindi natin magawa. Bakit po? Nakasanayan na natin yun. Halimbawa, meron tayong isang bisyo. Gusto natin baguhin ang ating sarili. Hindi natin magawa dahil hinahanap-hanap yun. Pero kung tayo nagpasakop na kay Kristo, si Kristo na ang nananahan sa ating buhay, hindi na natin ito pag-aari. Kaya, kung ang ating katawan ay tinatahanan na ng Espiritu Santo, at sa isang maliit lang na tukso na hikayat tayo, ang tawag sa atin diyan, mga ngalunya. Kano pa ibig sabihin ito? Kung tayo po ay nagbalik loob sa Diyos, tinawag tayo ng Diyos, nilingon natin, nilapitan natin, at inunawa natin, at natuto tayo, nagbago na tayo, magpatuloy na po tayo sa direksyon na sinimulan natin. Hindi yung pagdating ng templo, mabuting tao, may daladalang banal na kasulatan, paglabas, manlilibak naman, palaaway, walang kontrol o pagpipigil sa sarili. Anong mangyayari sa atin yan? Ipinapahamak lang natin ang ating sarili. Para maging tapat tayo sa Diyos, kinakailangan kung paano siyang naging tapat sa atin na tayo'y kinahabagan. Sa lahat ng ating mga kasalanan, tayo ay pinatawad. Ito na po yung pagkakataon. Kumbaga, minsan lamang na ipinagkaloob sa atin. Pagkatapos nun, wala nang kasunod yun. Minsan lamang si Kristo nagbuwis ng kanyang buhay o nagpapako sa krus at pagkatapos nun, ang kasunod po nun, pag-uhukom na. Hindi na muli bababa ang ating dakilang Panginoon para magpapako muli sa krus. Kaya minsan lamang ang kaligtasan na ipinagkakaloob sa mga tao. Kaya pahalagahan natin ito na mas mahalaga pa sa buo nating buhay kung tayo man ay napahamak ng mahabang panahon. Ano po sabi dito? Ikaw ba ay
Ikaw ba'y maging malaya? Pagsikatan mo na maging laya. Halimbawa, may kalayaan na tayo. Nakakaunawa na tayo. Ito mabuti ito masama. Huwag mong gagawin ito. Manatili tayo. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbago. Ganyan po ang dapat gawin natin. Halimbawa, mabuti na tayong tao, tinawag tayo, magpatuloy tayo sa pagpapakabuti. Kung tayo alipin ng tinawag, hindi natin na magkaroon tayo ng kalayaan para masunod natin yung kalooban ni Kristo. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Ibig kong sabihin, kung tinawag tayo ng Panginoon, nung tayo ay alipin, ay nagiging malaya tayo dahil sa habag niya, dahil sa pagpapatawad niya, dahil itinuring na tayong mga anak, hindi na po alipin. Sapagkat ang alipin, hindi nalalaman ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero ang anak, ipinakikita ng kanyang ama ang mga dapat na lakaran ng isang tao, lalong-lalo na yung itinuturing na anak ng Diyos. Kaya po kung tayo ay anak na ng Diyos, huwag na tayong mag-aasal alipin na parang sinasadya na natin ang pagkakasala niya. Ano ba kung sabi dito? Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Totoo po. Halimbawa, malaya tayo. Hindi tayo nagkabisyo, hindi tayo ng babae, hindi tayo narulong sa alak, susugal man, kung ano ang bagay. Nung tayo ay malaya nung tawagin, kumbaga, hindi tayo gumawa ng masama, malaya tayo, ay nagiging alipin ni Kristo. Saan po? Sapagkat kung kalooban ng Diyos na gagamitin ang ating sarili, sapagkat napili nga tayo dahil isa tayo sa halimbawa sa pagiging matuwid, ano pong gagawin dyan? Kumbaga, aalipinin tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod na hindi na iisipin yung sarili nating kalagayan. Kaya po halimbawa, sa lingkod ng Diyos, sa pinagkalooban, halimbawa, Ibanghilista, Pangulo, o kaya kasangkapan, kapag mayroon pong mga tungkulin na ganyan, hindi na po iniisip ang sarili dyan. Kundi yung kahalagahan ng mga tropa na pinapastol. Hindi na tinitingnan ang sarili. Kahit na hindi siya makakain. Ang importante lahat makakain. Ang problema, ito nga, pinababayaan natin ang ating sarili na hindi makakain. Wala naman tayong ambag sa pagkain, bali wala rin. Kaya kinakailangan, sabi nga, ipakita mo ang iyong pananampalataya at sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipapakilala ko naman ang ating pananampalataya. Paano natin masasabi na mananampalataya tayo ni Kristo kung wala po tayong ginagawa? Kaya pa ang tungkulin ng mga may katungkulan, halimbawa, Ibanghilista, pakainin ng pagkain espiritual ang mga kaluluwa ng bawat nagpasakop at nakinig ng Ebanghelyo. Ano naman tungkulin ng Pangulo? Pakainin din yung mga katawan na yan nang sa ganun ay mabusog. Sa madaling salita, pinangangasiwaan yung pangangailangang material. Pero sa Ebanghilista, pinangangasiwaan ang pakainin ang mga tao sa pagkain espiritual. Kaya kung pag-aaralan natin, ang bawat isa po ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Lamang, halimbawa, sa isang pastor, kung nangangasiwa, at merong isang
lingkod o miyembro na hindi na nakadako ng templo, pagkatapos nun, wala tayong pakialam, hindi po pastol ang tawag yan. Ang pastol, iniiwan niya ang kanyang sarili, hinahanap yung nawawala. Pag walang halaga, yung iba, sarili lang ang iniisip, hindi po yan matatawag na pastor. Kaya nangyayari po dyan, magiging katulad tayo dito, na dahil malaya tayo, hindi tayo napaalipin kay Kristo. Hindi naman ako galing sa karamdaman ng ako'y tinawag. Pero sabi dito, malaya ka ba nang ikaw ay tawagin? Magiging alipin ka ni Kristo sa pamamagitan ng obligasyon ng sakanon. Ang mga tupa ay kinakailangang pakainin, spiritual man yan ng material, para sa pakinabangan ng bawat isa. Ano pa po sabi dito? Sa halaga kayo'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayan ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Kung pag-aralan po natin, mula sa kawalan na tayo'y isang makasalanan, kinahabagan tayo ng Diyos. Merong isang tao na sinugo, doon ka ikang, hindi mo ka kaibigan, meron kang sakit. Bakit hindi ka pumasyal sa lundugan, doon gagaling ka? Hindi ba ganun marinig natin yun? Parang nagkaroon tayo ng pag-asa. Pero ang iniisip natin, gumaling lang. Pero ang gusto ng Diyos, hindi lang gumaling, kundi huwag ka nang magkasalang muli, upang hindi na mangyari ang mas higit pa o mas lalo pang masama. May warning. Kaya sa mga lumapit sa Diyos, iba-iba man yan na kalagayan ng pagtawag. Tayo po ay tinubos ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagpapakod. Kung dati noon, kapag nakagawa tayo ng pagkakasala, pipili ka ng pinakamataba mo dyan na hayop o bunga ng anumang pananim, yun ang iaalay mo bilang pangtubos ng ating sariling pagkakasala. Pero ngayon, minsan lang nagbigay ng pagpapatawad si Kristo sa pamamagitan ng hain na ibinigay niya sa pagkatuloy bagay ang kanyang katawan na walang katumbas na halaga. Diyan tayo tinubos. At kinakailangan pahalagahan natin yung pagkakataon na binigyan tayo ng pag-asa na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang ginagawa po natin, bumabalik na muli tayo sa dati nating kalagayan. Parang naging ugali natin, katulad ng aso, matapos na magsalita o matapos na isuka, kakainin niya muli. Matapos na magsasabihin, hindi na po ako gagawa ng kasalanan. Pero paglabas, nandun na naman sa sabungan. Katulad din naman ng baboy, pinatawad na. Pagkatapos, balik na naman sa isyu. Yan po ang mga gawain ng mga hayop. Kaya hindi po tayo hayop. Mga tao tayo. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagtubos na yan, kinakailangan pahalagahan natin ang ating sarili. At sabi dito, sa halaga kayo'y binili. Kung baga nalipin tayo ni Satanas, binili tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na walang katumbas na halaga dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya kinakailangan, sabi dito, huwag kayong maging alipin ng mga tao, kundi maging alipin tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod ng mga ibanghilyo na kanyang iniwan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po sabi dito sa panguli, mga kapatid, bayan bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Kung halimbawa yung kasama natin sa paglilingkod, kasama na natin sa Diyos,
bayaan natin sila. Ang hanapin natin, yung mga wala pa, yung hindi pa naniniwala sa Diyos, o kulang pa sa kaalaman. Yun ang punteryahin natin. Hindi ibig sabihin na kapag ang kasama natin sa paglilingkuran ang pinupunterya natin, hindi na po tayo lingkod ng Diyos, kundi hinahanapan natin ng butas ang ating kasama at hindi tayo naghahanap ng kapurihan sa Diyos. Kaya mayayari yan, pangsarili lang kung talaga yan. Yan ang muna may babahagi natin sa oras na ito. Pagpalain tayo ng Diyos. Anumang aral natin napakinggan, naunawaan, na pumasok sa ating puso at pag-iisip, gawin natin batayan sa pang-araw-araw na pamumuhay at ipagkakaloob na lang lahat ng ating karainan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.